araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalaga na hindi tumigil upang maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. Siya ay si Ellen. Wala na akong ama. Sabi ni inay, sanggol pa lang ako nang pumanaw si Itay. Kaya hindi ko na siya kinagisnan. Dahil doon, kaya naging mahirap ang buhay namin. Tanggap ko naman yon. Ngunit nang dumating ako sa kolehiyo, ay nagbago ang lahat. Ano po? Hindi na ako makakapagpatuloy ng pag-aaral, Nay. Ellen, anak, pasensya ka na. Pansamantala lang naman yung paghinto mo. Pag nakaluwag na tayo, di itutuloy mo na yung pag-aaral. Pero, Nay, natatakot ako na pag nahinto po ako, tuluyan na ako hindi makapagtapos ng pag-aaral. Hindi, anak. Pag-iipon lang tayo. Pag meron na tayong pera, papasok ka na uli. Maniwala ka sana sa akin. Wala na po ba talagang ibang paraan? Sayang naman po kasi 3 years na lang gagraduate na ako sa management. Hindi ko na talaga kaya. Kailangan ko pang magpagamot ngayon dahil sa sakit ko sa baga. Ellen, anak, pasensya ka na. Huwag ka magdamdam sa akin. Kaya naman pala ang lungkot mo. Alam mo namang gusto ko talagang makatapos ng kolehiyo, Karen. Kaso wala eh. Hindi na talaga kaya ni inay. Tapos nakasakit pa siya ngayon. May naisip ako. Ha? Ano kaya kung mag-apply ka sa fast food? Sa ganun, makaipon ka. Ganun din yun. Mahihinto rin ako sa pag-aaral. Ang gusto ko nga sana, wag mahinto. Teka. Ano kaya? Try mo kaya maghanap ng tulong online. Baka may organization or foundation na makakatulong sa'yo. Saan kaya ako dito makakahanap ng organization o kaya foundation na tumutulong sa mga estudyanteng kaya ko? Marami na rin ako mga nabuksang online site, Facebook account ng mga samahan, pero ibang tulong naman ang binibigay nila. Hindi applicable sa akin. Ay, ano bang gagawin ko? Saan ako maghahanap ng makakatulong sa akin? May nag-message sa akin, nag-friend request. Daddy Rom? Matanda na. Pero, mukhang mayaman. I-confirm ko kaya ang friend request niya. At nakipag-chat ako. Tama. Wala namang masama kung gagawin ko yun eh. Baka siya makatulong sa akin. Ano? Nakakilala ka sa FB ng matandang nasa Amerika? Oo, Karen. Ang tagal nga ng pag-uusap namin eh. At talagang mayaman siya. Nakita ko sa mga pictures niya. Uy, ano yung mga itinanong niya sa'yo? Mga tungkol sa akin. Tungkol sa parents ko. Uy, alam mo, mukhang mabait siya. Sabi nga niya, tutulungan daw niya ako sa problema ko. At sabi niya, tawagin ko na lang siyang Daddy Rom. Naku, Ellen, parang nakakatakot yung pinasok mo ah. Bakit naman? Hindi mo kilalang taong yun. Baka kung anong hingi niya sa'yo. Katulad ng mga napapabalita sa radyo at TV. Wala naman siyang ininging picture ko eh. Kinuha lang niya yung kung saan ako maaaring padala ng pera. Huwag ka pa rin lubos na magtiwala. Di kung makikita kong hihingi siya ng makakasama sa akin, di magbaback out ako. Pero sa ngayon, tatanggapin kong tulong niya.
Masarap ang ulam na dala mo, anak, ha? Galing ba ito kina Karen? Meron bang may birthday sa kanila? Ay, hindi po ito galing kina Karen. Ha? Binili ko po ito galing sa pera ko. Ano? Abe, mahal ang pagkain ito. Paano ka nagkaroon ng pera? Pinadalan po ako ng pera ni Daddy Rom. Yung nakilala ko sa Facebook. Ha? Nakipagkilala ka sa Facebook? Opo. Naku, anak. Delikado yung ginawa mo. Makahingi ng taong yun, ah. Magpadala ka sa kanya ng hubad na larawan. Nay, Anak. O kaya sabihin niya magkita kayo. Pagkatapos, hindi ka na makabalik sa akin. Ellen, natatakot ako sa ginawa mo. Nay naman, no? Umiiyak agad. Kahit po alin sa mga sinabi nyo, hindi niya hiningi sa akin. Basta, ang gusto lang niya, makipagkwentuhan ako sa kanya. Kasi po, wala na raw siyang anak. At nalulungkot siya dun sa Amerika. Yun lang? Opo, talagang yun lang, Nay. Pinadalan nga niya ako ng pera para maipang tuition ko sa university. Kaya makakapag-enroll na po ako, Nay. Sige na naman, Karen. Sumama ka ng manood ng sini para maisama ko rin tong si Ellen. Eh, may trabaho nga ako, Ronnie. Kaya hindi pwede. Pasensya na. At saka kahit naman sumama si Karen, hindi pa rin ako sasama, Ronnie. Bakit naman? May exam kami bukas at kailangan ko mag-review. Sandali lang naman eh. Pasensya na, pero hindi talaga pwede. Ayokong bumagsak, no? Ayokong masayang yung pagpapaaral sa akin ni Daddy Rom. Puro ka na lang Daddy Rom. Wala nang importante sa'yo kundi yung nakilala mong yun sa FB. Bakit? Kayo na ba ang dalawa? Siguro may relasyon na kayo. Ba't mo ko sinampal? Ay, kasi ang dumi ng isip mo eh. Ako man si Ellen, sasampalin din kita. Walang namamagitan sa amin ni Daddy Rom. Talagang gusto lang niya akong tulungan. Tulungan? Oo! Ang sabihin mo, may hinihintay siyang kapalit mula sa'yo. Wala akong pakialam kung ayaw mo maniwala. Basta alam ng Diyos ang totoo. Ang hirap sa'yo. Hindi pa man kita nobyo, gusto mo na akong rentahan. Mahal na mahal kita, Ellen. Was, maghanap ka na ng iba. Hindi kita mahal. Ayoko sa lalaking mapaghatol ng kapwa. Ellen, ang ganda. At ang laki ng bahay na ito. Talaga ba? Dito na tayo titira, anak. Opo, Nay. Yun po ang sabi ni Daddy Rom. Wala na daw pong tumatao dito sa bahay niya eh. Kaya tayo na lang daw ho. At saka, siya rin daw po ang bahala sa panggastos natin kada buwan. Ay, ang bait nga pala ng nakilala mong matanda, ano? Kaya nga po nag-aaral ako mabuti. Ayoko po masayang ang pagtulong niya sa atin. Anak, alam mo ba, naisip ko, magtayo tayo ng tindahan dito. Para naman kahit paano meron tayong kita. Ay, Total, wala namang tindahan sa lugar na ito. opo, maganda yun, Nay. Sige po, sasabihin ko po kay Daddy Rom. Sana'y pumayag siya. Para naman, hindi tayo laging nakaasa sa kanya. Oh, Ellen, darating ako sa graduation mo, ha? Salamat po, Daddy Rom. Excited na po ako makita kayo ng personal at mapasalamatan. Ay, excited na rin akong makita ka. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa dumadating dito yung Daddy Rom na kaibigan mo? Naniniwala po ako sa pangako niya, Nay. Darating siya. Ay, may tao. Ako na pa magbubukas. Baka si Karen na yan dala yung in-order kong cake.
Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ikaw ba si Ellen? Ako nga po. Ana? Ah? Ay, si Karen ba yung Nay? Ikaw? Kumusta, Tina? Nay? Totoo po bang sinabi niya? Pinsan po siya ni Itay? Oo, anak. Paano mo nalaman itong tirahan namin, Luke? Ibig mong sabihin, siya ang Daddy Rom na nakilala ng anak ko? Hindi ko akalain na nalolo ko pala kayo. Tunay ko pala kayong kamag-anak. Yun ang dahilan ng gusto kong makabawi sa lahat ng kasalanan ko. Lalo na sa iyo, Tina. Sir Roman, Hindi kay gustong iwan ng aking anak. Ayaw niya yun. Pinlano kong isama siya sa Amerika upang magkalayo kayo. At maipakasal ko siya sa anak ng kaibigan ko na naroon. At nagtagumpay naman ako dahil sumama siya sa akin sa pag-aakalang bakasyon lang ang lahat. Pero isang mapait na tagumpay ang nangyari. Dahil noon pumanaw sa isang sakula si Alfred. at yun ang nalaman ko kay Luke. Dahil sa pangyayaring yun, namulat ako sa aking pagkakamali. Natabuhan ako. Hinanap ko kayo sa inyong tirahan. Pero wala na kayo. Dahil nanirahan na kami ni Ellen sa probinsya. Doon ko siya pinalaki. Tina, Ellen, maaari niyo ba akong patawarin sa nagawa ko? Daddy Rom, Maaari ko ba kayong makasama sa aking pag-isa? pinatawad namin ni Inay si Daddy Roman at ngayon nga ay kasama na namin siyang namumuhay ng masaya. Ako po si Ellen at ito ang aking buhay. Ang isang pagkakamali ay maaari pa ring magbunga ng mabuti kung ito lamang ay kikilalanin at itutuwid. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benamin, June Ligaspi, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Ellen. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Bier. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Marinig ninyo ang kasaysayan ng isang ama na pinakinabangan ang kanyang kahinahunan. Siya ay si Alberto. Pagiging mahinahon at matibay na pananalig sa Diyos. Itong masasabi kong dahilan
Kaya ako naging matagumpay sa buhay. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Alberto, hindi ko alam na darating ka ngayong birthday ko. Ate Andre, talagang hindi ko sinabi sa iyo para surprise. Ha? Ikaw na tao ka. Hanggang ngayon, napakahilig mo pa rin sa sorpresa. Oh, effective naman, hindi ba? O yan, masaya ka. Oo na. Alam na ba ng mga pamangkin ko ito? Ay, syempre hindi pa rin. Maya-maya pa lang nila malalaman. At may isa pa akong sorpresa sa inyo lahat. Oh, ano pa sorpresa? Nag-retire na ako sa serbisyo. Very good. Tama lamang nang mag-retire ka na sa serbisyo dahil nasa tamang edad ka na ng pagpapahinga. Ah, At saka, tapos na sa pag-aaral si Mirasol at Rembrandt. Wala ka nang aalalahanin pa. oo nga. Pero magtatayo ako ng business. Para naman hindi manghina ang katawan ko. Ito ang na-miss ko sa probinsya, Mirasol eh. Masarap mong luto. Don't worry, Dad. Ngayong kasama na namin kayo, lagi ko kayong ipagluluto. Good, ate. Makakatipid na ako sa budget. Hindi na ako madalas kakain sa labas. Ay siya nga pala, kumusta naman ang mga trabaho niyo? Well, okay naman sa ospital na pinapasukan ko, Daddy. Good. Wala rin po akong problema sa company na pinagtatrabahuhan ko. Ay, wala ba kayong balak na sundan ang yapa ko? Ang maging sundalo rin? Daddy, kontento na po ako sa buhay ko ngayon. Ito po talagang pangarap ko, ang maging doktora. Ako din ho. I hope you understand. Oh, lagi ko naman kayong naunawaan, mga anak. Ang totoo, maligaya ako. Kahit hindi kayo katulad ko. Bahay, tagumpay naman kayo sa inyong mga propesyon, ha? Ikaw, Mirasol, bilang doktora. At ikaw naman, Rembrandt, bilang isang certified public accountant, ha? At lahat pong ito ay nangyari dahil sa inyo, Daddy. At utang po namin sa inyo ang tagumpay namin. Ano? Gusto mong pakasal na tayo, Francis? Oo, Mirasol. 4 years na tayong steady. 2 years ka ng doktora, ako naman 6 years ng doktor. Kaya tingin ko naman, maaari na tayo magpamilya. Kasi... ano Bakit? May problema ba? Tatakot ako. Nag-aalala. Anong pinag-aalala mo? Alam mo, ang nakaraan ng pamilya namin, di ba? Kung inaalala mo na baka maulit sa atin ang nangyari sa magulang mo, huwag ka mag-isip ng ganyan. Iba-iba ang kapalaran ng mga tao. Kasi, Huwag mong hayaang maging hadlang sa ating kaligayahan. Ang inyong nakaraan. Francis, Magtiwala ka sa akin. At magtitiwala rin ako sa iyo. At higit, kapwa natin asahan ang tulong ng Diyos sa ating pagsasama. Wala akong tutulo sa balak niyo, iho. Binibigay ko sa inyo ang aking pahintulot. Salamat po, Tito Alberto. thank you po, Daddy. Ate, dapat kasama ako sa mga abay. Kuya Francis. Siyempre naman. Ikaw pa ba mawawala? Lagi sana kayong magmamahalan, ha? Mag-uunawaan. At panatilihin niyo ang banal na takot sa Diyos. Para hindi kayo maligaw kahit mag-asawa na kayo. Tatandaan po namin yan, Dad. At ikaw, Francis, maging mahilaon ka sana sa iyong asawa, ha? Alam po na isusunod ni Daddy sa sentence na yan. Dahil ang katunayan ng pagiging lalaki ng isang lalaki ay ang pagiging mahinahon. Naniniwala ako doon, Rembrandt. Kaya gagawin ko yun. Masayang-masaya ang pamilya ko.
Nakita ko yung kanina. Habang lihim ko silang minamasdan. Sayang. Kung hindi ako nagkamali, sana kasama pa rin nila ako ngayon. Pero huli na ang lahat. Para sa akin magbabago. Ang gusto ko lang naman ngayon, makahingi ng tawad sa kanila. Lalo na kay Alberto. Sinong... Erlinda? Ako nga. Erlinda, nawala siya naman ay. Mirasol! Anak, dali! Daddy? Bakit po? Ano po nangyari? Bakit siya nandito? Nagkumatok siya at nang buksan ko ang pinto, bigla na lang siyang hinimatay. Halika, tulungan natin siya. Bakit pa? Mukhang may sakit siya, anak. Tingnan mo, ang laki ng ipinayat niya. She deserves it. Taksil siya. Anak, isa kang doktora. Huwag mo sana kalimutan yan. Tungkulin mong magligtas ng buhay. Daddy. Alam ko, nasaktan ka sa ginawa niya. Pero higit ako, anak. Dahil ako ang asawa niya. Subalit nagpakahinahon ako. Nagpakatatag para sa inyo. Anak, kung ayaw mo siyang gamutin, lapatan mo man lang siya ng first aid at dadalhin ko siya sa ospital. Sige na. Kung hindi lang kay Daddy, hindi ko lalapatan ng pangunang Lunas yung babaeng yun. Tama naman ang dati mo. Francis! Malaki ang kasalanan sa amin ng babaeng yun. Pinagtaksilan niya si Daddy. Binigyan niya kami ng malaking kahihiyan. Sinira niya ang pamilya namin. Pero may tungkulin kang sinumpaan. Kaya hindi mo dapat pairalin ang galit at personal na damdamin sa pasyente. Madali sa'yo sabihin niya dahil hindi ikaw nasa posisyon ko. Hindi nagtaksil ang mami mo sa iyong daddy. Nagkakamali ka. Francis, Ang tunay kong mami, nagtaksil din kay daddy. Pero namatay siya sa piling ng kanyang kinakasama. ano? At ang nakilala mong mami ko, stepmother ko lang. Ngayon naman siguro, hindi mo na isiping magkaiba tayo. Sabi ng daddy mo, nagtatampero kayo ng ate mo sa kanya. Kasi naman po, Tita Andrea, binabaliwala kami ni Daddy ang damdamin namin. Alam mo, mahal na mahal kayo ng daddy mo. Bakit mo siya pinag-iisipan na ganyan? Dahil ipinagamot pa niyang babaeng nanakit sa aming lahat. Ayon sa doktor, may cancer sa ovary ang mami niyo at may taning ng kanyang buhay. Hindi ba maaaring pasayahin niyo siya sa kaunting panahong natitira sa kanya? Wala siyang karapatang maging masaya. Masama siya. Kaya dapat lang na maghirap siya. Ang daddy ninyo, napatawad na siya. Sana ganun din ang gawin ninyo ng ate mo. Iho, higit na mapalad ang nagpapatawad dahil wala siyang nagawang pagkakasala. Tama si Tita Rembrandt. Mirasol, Ate, ano bang nangyayari sa inyo lahat? Bakit naging kakampi na kayo ng babae yun? Mapalad pa rin tayo. Dahil kahit nagloko si Mami, naging maganda pa rin ang kinabukasan natin. At yun dahil kay Daddy. Naging mahinahon siya. Hindi niya ginantihan si Mami. Kaya matagumpay tayo ngayon. At sa gagawin nating pagpapatawad, si Daddy ang higit nating mapapasaya. makadarang pa rin kayo ng kagaangan ng loob. Maniwala kayo. Nandito ako dahil ngayon na natin kukunin ang mga wedding invitation na pinagawa natin. Makakasalan mo pa ba ako?
Mira, walang nagbabago sa damdamin ko. Kahit masama ang inasal ko, Nadala ka lang ng galit. Kaya hindi mo agad kami naunawaan. Pero matapos kitang paliwanagan, nagbago ka naman, di ba? oo. Bukas nga, pupuntahan na namin si Mommy. Alberto, Narito pa rin ako. Erlinda, maraming salamat, please, sa'yo. Ginawan mo sa akin ang iyong pagpapatawad. Kahit napakasama ko. kung ang Diyos ay nakapagpatawad, sino ako na alipin lamang niya para hindi gawin yun? Baka hindi ko na nahintay pa ang ating mga anak. Erlinda, Sana ihingi mo na lang ako ng tawad sa kanila. Mommy! Mommy, narito na po kami. Oh, Mirasol. Narito rin po ako. Mami. Maraming salamat, mga anak. Patawad sa inyo. Huwag na po kayong umiyak. Pinatatawad na po namin kayo. Salamat, mga anak. Salamat sa inyong lahat. Erlinda, Mami, Wala na si Mommy, Rembrandt. wala lang babaeng minsan kong minahal. Ang babaeng nagbigay sa akin ng dalawang magagandang alaala. Bagamat pumanaw si Erlinda, alam kong maligaya siya. Tulad din ang pagiging maligaya ko sa piling ng aming mga anak. Ako po si Alberto at ito ang aking buhay. tataglay lamang ng tao ang kahinahunan at katapatan. Kanilang makakamit ang walang kapantay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Carl. Years old po ako nung pumanaw sa isang aksidente ang aming mga magulang ni Ami. Yun ang dahilan kaya hindi na po ako nakapagkolehiyo. Sa awa naman ng Diyos, napasok ako bilang isang waiter. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Waiter, sandali nga. Yes po. At bakit ito ang dinala mong pagkain? Hindi naman ito ang in-order ko Po, sir. For your information, ma'am, hindi ako sir, ano? Sorry po, ma'am. Yan po kasi ang in-order niyo sa amin ng kasama ko. Ako na nga lang ho ang nagatid dahil off na niya. Hindi! Hindi ito yun! Tatawa-tawa kasi kayo eh! Nasaan bang manager nyo rito?
At dapat sa inyo, tinatanggal na ng trabaho. Naku ma'am, huwag naman po. Totoo po ang sinasabi ko, Ma'am Sonia. Yun ho talaga ang in-order niyo sa amin. Naniniwala naman ako sa inyo. Maaaring pagkakamali nga yan ng customer natin dahil ayon sa ibang nakakita sa kanya, mukha raw problemado at umiiyak pa kanina yung tao. Yun nga lang, nagalit siya, hindi na kumain. Ma'am, huwag po kayong magalit sa akin. Kahit ikaltas nyo na lang po yung pagkain sa next salary ko, huwag nyo lang po kung aalisin sa trabaho. May kapatid pa ho akong pinag-aaral, ma'am. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita tatanggalin eh. Hindi naman ako ganun. Maraming salamat po, Ma'am Sonia. Kaya lang, paano po yung mga pagkain? Hindi ba mayroon tayong regulasyon dito na pwedeng bilhin ng mga empleyado sa murang halaga ang mga hindi naubos na ulam? Kaya pagbibili ko lang yon. Ang sarap talaga na ulam sa restaurant na pinapasukan mo, Kuya Carl. Buti na lang. Ipinagbili sa'yo sa murang halaga ang pagkain hindi binayaran ng customer mo. Nakakain tayo ng masarap. Pero kinabahan ako ng husto, Ami. Akala ko talaga mawawalan na ako ng trabaho eh. Kung nagkataon, sayang ang 3 years ko sa restaurant na yun. Salamat na lang. Mabait ang boss mo. Oo nga eh. Teka, Ami. Kamusta nga pala yung pag-aaral mo? Ay, may good news ako sa'yo, Kuya. Ano yun? May award ako sa graduation namin. Kasama ako sa top 10 ng school. Oh, mabuti naman. Sulit ang hirap ko. Gusto ko sana kumuha na lang ng short course sa pasukan. Ha? Bakit? Di ba sabi mo gusto mong maging accountant? Short course na lang, Kuya. Para makapagtrabaho kagad ako. Para hindi ka na masyadong mahirapan. Pag may ipon ako, at saka na lang uli ako mag-aaral. Pwede pa naman yun eh. Kahit bata pa naman ako. Salamat sa pangunawa mo, Ami. Basta ang gusto ko lang, Kuya, matupad natin ang bilin ni na Inay at Itay. Na kahit anong hirap ang maranasan natin, hindi tayo maghihiwalay. Kailangan makatating kagad ako sa office. Kung bakit naman kasi ngayon pa nagpunta ang business partner ko. Hindi man lang siya nagpasabi ng advance. Sir! Sir, sandali lang po. Oh, yes, iyo. Teka, hindi ba't ikaw yung waiter sa restaurant? Opo, hinabol ko po kayo dito dahil dito. Oh my. May slim bag. Naiwan niyo po sa upuan ninyo. Salamat, iyo. Malaking halagang laman ito. Salamat sa iyo, ha? Okay lang po yun. Sige po, aalis na po ako. Wait. Sandali. Teka, ha? Kunin mo ito. Pera? Yeah. Wag na po. Hindi ko po pinababayaran ng pagtulong ko. Sige na, kunin mo na. Pakonsuelo ko lang ito sa'yo. Hindi po talaga, sir. Salamat na lang po. Sige po, maiwan ko na kayo. Uy, Carl. Alam mo ba, sikat na sikat ka ngayon dito sa restaurant? Ha? Ako, sikat? Oo. Bakit naman, Diego? Dahil sa pagbabalik mo ng perang naiwan ng isa nating customer. Kaibigan pala ni Ma'am Sonia yun, tol. At Alfred ang pangalan. At mayaman. Ganun ba? Bumilib daw sa'yo yung tao. Dahil bukod sa tapat ka na, hindi mo pa tinanggap yung ibinibigay niyang pera sa'yo. Talaga namang hindi tayo dapat magbabayad sa anumang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. Kung ako ang nakapulot ng slim bag na may pera, tapos binigyan niya ako ng premyo, aba, 2 kamay kong tatanggapin yung pera. Sayang din yun, At saka, hindi ko naman hiningi yun sa kanya. Alfred, sabi mo gusto mong magpa-cater sa akin para sa birthday mo? Oh, Sonia.
Nagustuhan namin ni Sina ang mga pagkain nyo. Kaya pwede ba? Of course. Welcome ang mga ganyang pagkakakitaan para sa akin. Salamat ha. At sana, isama mo sa mga magsaserve sa amin yung paborito kong waiter nyo. Si Carl? Oo, sige. Alam mo ha, mabait, masipag at magalang ang batang yun. At saka, oo nga pala, kaapelido mo siya, Alfred. Ha? Casanova rin ang apelido niya. Talaga? Oo. Okay yun ha. Isang mabait at tapat na batang kaapelyido ko. Alfred, hindi kaya anak mo sa labas yun. Daddy, mukhang malalim iniisip niyo ah. Problema po ba sa business natin? Wala naman, Sina. Ano pong iniisip niyo? Don't tell me, babae. Mag-aasawa na po ba kayo? Ano ba yung sinasabi mong bata ka? Wala na akong balak pang mag-asawa. Maligaya na ako sa mga alaalang iniwan sa akin ng mami mo. Ano nga pa iniisip niyo? Yung waiter ni na Sonia. Ah, yung honest at mabait na waiter? Yes, anak. Carl palang pangalan niya. At ang sabi sa akin ni Sonia, kaapelyido natin siya. Baka naman nagkataon lang yun. Pwede. At maaari din namang magkadugo kami. I see. Alam ko na. Kung bakit niyo inisip ang Carl na yon. Posible nga din yun, Dad. Mabuti pa, pag nagpunta siya dito sa birthday niyo, nakausapin niyo. Ibig mong sabihin, uli lang lubos na kayo ng kapatid mo? Opo, Sir Alfred. 3 years na pong patay ang parents namin. Sabay silang namatay? Yes po. Kaya nga, sobrang sakit para sa amin ni Ami ang pangyayaring yun. Kawawa naman pala kayo. Anong ikinamatay nila? Aksidente po. Nahulog sa bangin ang sinasakyan nilang bus papuntang Maynila. Oh my God. Nakakalungkot naman. Kaya nga, kaming dalawa na lang ng kapatid kong namumuhay. At ako po nagtataguyod sa kanya. Carl, anong pangalan ng parents mo? Kasi kaapelyido kita eh. Naisip ko baka malayong kamag-anak kita. Naku, ang swerte ko naman po kung magkakaganon. Annalyn at Simon po, sir. Simon? Bakit po kayo nagulat, Sir Alfred? Carl, may picture ka ba nila? Pwede ko kayang makita? Sayang, Carl. Wala kang picture ng parents mo sa cellphone mo. Oo nga eh. Anong sabi ni Sir Alfred? Gusto talaga niya makita ang picture ng parents ko. Kaya sabi niya, pupunta siya sa bahay namin bukas para makita yon. Pero, nakapagtataka, no? Bakit kaya siya interesado na makita yun? Biniro niya nga ako kagabi. Baka raw malayong kamag-anak niya kami. Kaya kinakabahan tuloy ako. Tol, swerte mo kapag nagkataon. Makakaaon na kayo sa hirap. Ayokong asahan yun. Dahil baka malungkot lang ako. Kasi marami namang magkakaapelyido na hindi naman magkakamag-anak. Ihintayin ko na lang kung anong mangyayari. Maupo ho kayo, sir. Salamat, Iha. Ako nga po pala si Ami, ang bunsong kapatid ni Kuya Carl. Nabanggit ka nga sa akin ni Carl nung isang gabi. Palabas na po si Kuya. Dala yung photo album namin. Sir Alfred, eto na po yung mga picture naming lahat. Ika, patingin nga. Magaganda makukuha nyo rito Birthday po ni Ami yan. Teka, ang picture na ito ba tatay mo? Opo. Binata pa po si Itay dyan. Kilala niyo po ba si Itay, sir? Ang mga picture na nakita ko, hindi ako maaaring magkamali. Siya nga si Simon. Ang bunso kong kapatid. Kayo po?
kapatid ni Itay? Oo, Carl. Pinalaya siya noon ni Papa dahil ayaw niyang paksalan ng babaeng gusto ni Papa para sa kanya. Ayaw pa niyang mag-asawa noon. Samantalang ako naman, sumunod kay Papa. Nakalulungkot na. Hindi na kami nagkita pa ng kapatid ko. Kaya pala, laging bilin ni Itay sa amin noon. Huwag kami maghihiwalay ni Kuya. Kahit anong hirap ang maranasan namin. Dahil may kapatid siyang napawalay sa kanya. Ang lupit po pala ng lolo namin. Totoong malupit si Papa. Sobra kong magdisiplina sa amin. Pero pinagsisihan din niya yun bago siya namatay. Yun nga lang, hindi na siya nakahingi ng tawad kay Simon. Hinanap ko rin si Simon. Ipinagtanong ko sa mga kaibigan niya pero hindi ko siya nakita. Dito po pala namin kayo kung ganun. Oo, Ami. At dahil wala ng kapatid ko, akong tatayong magulang niyo mula ngayon. Narinig mo yan, Ami? May magulang na uli tayo. Hindi na tayo ulila. Salamat po ng marami, sir. Dito pala. Tutulungan ko kayong maabot ang inyong mga pangarap. Iyon ang simula ng pagkupkup sa amin ni Tito Alfred at ng pagbabago ng kalagayan ng aming pamumuhay. Ako po si Carl, isang dating waiter, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Alan Ortega, at Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog, Jel Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Ruyanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kasaysayan ng isang lalaki na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Arman. Mahigit 10 taon na akong pulis. Sa aking pagtatrabaho, nakakuha na rin ako ng mga promotion. Yon ay kahit nakatulad ko ang ilang pulis na may gawaing ding tiwali. Pakinggan nyo ang aking paglalahad. Boss, eto pong entrega ko. Kano to? Ba, mukhang may nang dilensya mo ngayon, Obet. Maliit itong entrega mo eh. Boss, pasensya no. Yung iba kasi nakakatunog eh, kaya naiiwasan ako. Di bale. Bawi ka na lang bukas, ha? Oo, salamat amo. Sandali. Po. Ano kaya kung kumuha ka ng batang tauhan natin? Oh? Kasi kapag bata, hindi ganong katatakutan ng mga tao eh. Hindi rin takaw huli kasi nga bata. Oh, sige boss. O yung mukhang mabait, ha? Tapos, sanayin mo. Iyon sana, kile. Pakiusap sa'yo, SPO, wala pa. Yun lang pala eh. Kaya kong gawin yon, Mr. Chong. Pero kailangan, kaya mo rin ang preso ko, ha? Uy, wala problema sa pera. Ako bigyan sa'yo, ha? Basta ikaw, protekta, negosyo ko. Areglado. Madali ka naman palang kausap eh. Asan na yung
Asan na, ha? Eto. Ayoko. Huwag ikaw, Edith. Ito. Ayan, Ito sa sobra. Sobra Down pa. payment, ha? Okay, ayos. Siya nga pala. Alam mo, Mr. Chong, Ano yun? gusto ko sanang mag-relax ngayon eh. Relax. Oo, pero malungkot namang mag-isa. Diba? Gusto ko yung may kasama. Pero ba akong bigyan ng masarap na kasama? Ikaw para mahilig din, ha? Wala po problema. Ako bibigay sa'yo. Masarap. Kasama. Ikaw palang ipinadala ni Mr. Chong. Tumalikod ka nga. Lapit mo yung mukha mo sa akin. Ba, maganda ka nga, ah. Magaling din sa kama. Talaga? Talaga. Lalo na kung magaling mag-tip ang customer ko. Akong protector ng negosyo ng amo mo, baka hindi mo alam. At ako naman ang magpapaligaya sa'yo. Kaya dapat bigyan mo ko ng tip. O, sige na nga. Ano pa hinihintay mo? Simulan mo ng paligayahin ako. Ha? Oh, Junior. Mukhang malungkot ka. Bakit? May problema ba? May lagnat pa rin kasi yung nanay ko, Kuya Obet eh. Naku, 3 araw na yan Wala naman kasi akong pera eh. Ha? Para madala siya sa doktor. O kayo, maibili mo lang ng gamot. Ganun ba? Teka, sandali. Etong pera. Dalhin mo sa doktor si Aling Glenda para gumaling na siya. Salamat, Kuya Obet ah! Oo, Hindi ko na ito tatanggihan. Kailangan ko po talaga namin ng pera eh. ganon. Junior, gusto mo ba lagi kang magkapera? Yung kumita ka ng malaki. Siyempre naman, Kuya. Para makaipon ako na maipagamot ko si Nay. Di sumama ka sa trabaho ko. Sigurado kikita ka ng malaki. Tuturuan kita. Ha? Di ba bawal ang bata doon? Hindi. Kailangan ko nga ng batang tauhan eh. Ano gagawin ko? Madali lang. Mag-i-snatch ka lang ng cellphone. Ha? Di ba? Di ba nakakatakot yun? Hindi. Kasi mukhang mahuli ako ng pulis. Hindi ka ikukulong dahil bata ka. Tsaka isa pa, may pulis tayong protektor. Ha? Oo. O ano, sama ka? Magkakapera ka dito. May papagamot mo ng nanay mo at makakakita na uli si Aling Glenda. Junior, siya nga mo natin, si Boss Arman. Kumusta ka, Junior? Ayos lang po, sir. Boss, mahusay itong batang to. Madaling turuan. 2 cellphone kagad ang nakuha niya. Magaling nga, no? Opo. Teka. Baka naman sumabi tayo sa mga magulang yan. Boss, bulag at may sakit ang nanay niyan. Kaya walang problema. Kaya ang tatay niya. Hindi ko na pinakita ang tatay ko, sir. Sabi ni Nay, iniwan daw po kami ni Tay nung nasa tiyan pa niya ako. Gago pala tatay mo eh. Hindi bale. Mas mabuti nga wala siya. Para walang istorbo. Kumusta na pong pakiramdam niyo? Wala nga akong lagnat, anak. Hindi na rin ako ganong inuubo. Nakabuti talaga yung pagkakadala mo sa akin sa doktor. Masaya na po ako, Nay. Maayos lang lagay niyo. Nay, may dala po akong pansit tsaka pandesal. Sabay na po tayong kumain. Napapansin ko, anak. Lagi ka ng maraming pera ngayon. Ano pa pinagkakakitaan mo? Po? Junior, magsabi ka ng totoo. Anong trabaho mo? Nay, huwag kayong magagalit. Hindi ako magagalit.
Kung magsasabi ka ng totoo, anak, Sumama po ako kay Kuya Obet na mag-snatch ng cellphone. ano? Diyos ko naman, anak. Bakit mo naman ginawa yun? Di ba alam mo naman ayokong gagawa ka ng masama? Sorry po, Ray. Gusto ko lang naman pong maipagamot kayo eh. Para gumaling kayo sa sakit nyo. At saka makakita na ulit kayo. Mga anak ko. Hindi bali na maging bulag ako habang buhay at mamalimos. Basta huwag ka lang gumawa ng masama. Pero, Nay. Mula ngayon, hindi ka na mag-i-snatch ng cellphone, ha? Ha? Mangako ka, anak. Obet, Boss. mukhang mahina na naman ang dilensya mo. Oo nga, boss eh. Nakakainis. Asa na ba yung batang sparring partner mo? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Nagtataka nga ako eh. Dahil hindi ko na rin siya nakikita sa labasan. Baka naman may sakit. Baka nga ho. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Pupuntahan niyo, amo? Gusto ko kasing kasama natin ang batang yun eh. Malaking bagay siya sa akin. Malalim ng gabi, hindi pa rin ako dalawin ng antok. Nakakainis. Hindi rin mawala sa isip kong batang si Junior. Sabi niya, bulag ang nanay niya. Nabulag dahil nagkasakit at hindi na ipagamot. Ang tatay naman niya, hindi na niya nakilala. Dahil iniwan sila nung nasa tiyan pa lang siya ng nanay niya. Responsable nga ma. Kaya maraming batang naliligaw ng landas eh. Dahil sa mga irresponsableng magulang. Sayang na bata si Junior. Mukha pa namang matalino. Bakit ba hindi siya mawala sa isip ko? Bukas, pupuntahan ko nga siya. Baka sakaling mabola ko, pati ang nanay niya. At payagan ng sumama sa akin si Junior. Junior? Boss Armon! Bakit ba narito kayo sa lugar namin? Ikaw talaga hinahanap ko eh, kaya nagpunta ako dito. Hindi ka na kasi nagpakita sa amin ni Obet. Pasensya na po. Ayaw po akong payagan ng nanay ko. Ganun ba? Halika, samahan mo ako sa inyo. Kakausapin ko nanay mo. Bo, pero baka po magalit lang yun eh. Ikaw naman, Junior. Wala ka namang kabilib-bilib sa boss mo. Ako bahala. Makikita mo, pagkatapos namin mag-usap, papayagan ka na niya sumama sa akin. Basta't kapag ipinakilala mo ako sa kanya, tawagin mo akong sir, ha? Siya po ang nanay ko, Sir Arman. Si Nanay Glenda po. Nay, si Sir Arman po, kaibigan ko. Glenda? Ikaw nga. Glenda? Ang boses mo. Arman? Ako nga. Ano ba nangyari sa'yo? Magkakilala po kayo? Oo. Oo, anak. Dahil siya ang iyong ama. Si Sir Arman? Yung tatay ko? Glenda, si Junior ang batang dinadala mo noon? Oo, siya nga. Siya nga ang anak na tinalikuran mo. Junior, anak, ano itong ginawa ko sa'yo? Kayo po pala. Kayo palang ang gagong tatay ko. Oo, ako yun. Ako yun. Anak, patawarin mo ko. Nagsisisi na ako. Patawad. Glenda, patawarin mo rin ako. Pagkatapos ng pagtalikod mo sa amin,
Masakit ang ginawa mo, Arman. Binigay ko sa iyong lahat. Minahal kita ng tapat. Pero iniwan mo lang ako. Oo, pinagsisihan ko ng lahat ng yun. Glenda, ipagagamot kita. Makakakitang muli. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na mapunan ang mga pagkukulang ko sa inyo ng ating anak. Yon ang naging simula ng pagkabuo ng pamilya namin ni Glenda at maging ng aking pagbabagong buhay. Ngayon ay masasabi ko ng tunay na akong naglilingkod sa ating bayan. Sana po'y inyong kinapulutan ng aral ang aking inlahad. Ako si Arman, isang pulis, at ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsikanap sa ating kasaysayan ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz at June Martin Legaspi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Saloga. Superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang paglalakad ng isang binatang hindi sumuko sa kanyang pangarap sa gitna ng mga pagsubok na kanyang hinarap. Siya ay si Doris. Hindi sa minamaliit kong pamilya namin, pero ramdam kong hirap ng buhay mula ng bata ako. Kaya naman nangako ako sa aking sariling magsisikap, mangangarap, at magsasakripisyo kung kinakailangan. Mabago lang ang kapalaran ko at hindi ako matulad sa mga kapatid, pinsan at kamag-anak ko. Pumagsak na ulan. Mabuti pa tumakbo na ako. Wala akong dalang payong. Baka mabasa ang mga lipo ko. Ay, Doris! ay, Doris! Si Aling Maring, bakit po? Kung marinig ka muna! Ano po yun? Hoy, sabihan mo nga yung nanay mo, yung utang niya sa akin, bayaran niya na, ha? Sus, Mariusip, magdadalawang buwan na yun, ha? Grabe naman kayo. Ang kukunat niyo namang singilin. Kahapon, tinatawag ko, hindi man lang lumingon. Kapag mangungutang, dito sa akin pumupunta. Kapag pinautang ko na, sa ibang tindahan na bumibili kasi ayaw masingil. Aba, hindi na nahiya. Pasensya na po kayo. Walang-wala po talaga kasi kami ngayon dahil may sakit si tatay. Ganon? Ay, wala akong pakialam. Ang utang ay utang. Kung hindi kaya magbayad, edi wag ka mo siya mangutang, Wisit! Usang ulan. Oh, ano bang ginagawa mo rito? Sige na, sige na. Umuwi ka na nang masabihan mong nanay mo. Kailangan ko ang bayad niya ngayong araw mismo. Kung hindi, ipapabarangay ko na siya. Umuulan po kasi hindi ako pwedeng sumugod eh. Eh, di lumusong ka sa ulan. Huwag kang tumambay dito sa tindahan ko. Mamalasin ako sa'yo. Wala na ba akong gamot? Naku, ay, wala na eh. Kaya itong nilagang dahon na lamang inumin mo, ha? Baka si Norris may pera. Hindi ba't may trabaho siya? Eh, siya na nagbayad ng kuryente natin ng isang araw.
Ganun ba? Nay, Oh! Ay, basa-basa ka! Ay, bakit ka lumusong sa ulan? Nay, si Aling Mariho, naniningil ng utang ninyo. Ay, naku. Yan ang nga problema eh. Wala pa tayong pambayad. Doris, Tay, baka naman may naitatabi ka pa dyan pera. Bayaran mo na muna. At saka, kailangan ko rin ng gamot. Baka maaaring makahiram muna ng pambili. May pensyon naman ako sa susunod na buwan eh. Babayaran na lang kita. pag-tuition ko sana ito sa susunod na buwan. Kaya lang, sige na nga. Ipambabayad ko muna ng utang ni nanay. Susweldo naman ako sa susunod na linggo eh. Itipirin ko na lang para mabayaran ko ang tuition ko. Tapos, maghahanap pa ako ng isa pang part-time job. Oh, teka. Si Ato Rona yun ah. Bakit kaya? Lalabas ako. Ano ba kasi nangyari ha? Ate, ano yan? Kasi nagluluto ako. Oh. Hindi ko napansin. Gumapang na pala siya sa mesa. Ayun, nahulog. Sabi ng doktor, kailangan siyang ma-CT scan. Ha? Ano naman ang itutulong ko sa iyo eh? Wala rin kami. Kahit konti lang, Nay. May pandagdag lang ako. Maawa kayo sa akin. Rona. Oh, teka. Eto ate. Ipandagdag mo na yan. Naku, salamat, Norris. Oo, sige. Aalis na ako, ha? Kailangan ko bumalik sa ospital. Norris, Kawawa naman ang anak ni ate. paano yung pambayad natin sa utang at pambili ng gamot ng tatay mo? May natitira pa naman po akong pera. Huwag na po kayong mag-alala. Lagay pa, tay. Magkano na panalunan mo sa pusta? Medyo malaki-laki rin. Ay, manok ko dyan. Ilaban mo na rin sa susunod. Ayun na nga itatanong ko sa inyo eh. Kasi, inaalagaan nyo, hindi nyo naman inilalaban. Panay ang atake ng ubo ko nito mga nakaraang araw eh. Oh, si Norris. Oh. Hoy, Norris! Oh, kuya. Liga! Samahan mo kami ni tatay. Tumagay ka muna. Nanalo ako sa sabong. Ako, hindi naman ako umiinom. Kung talagang hina mo namang nilalang eh. Saka, bakit ba naka-uniforme ka? Huwag mong sabihin nag-aaral ka pa rin sa koleyo hanggang ngayon. Second college pa lang ako. Dahil konting units lang ang kinukuha ko bawat sem. Nagpa-part-time job din kasi ako eh. Ay, naku, sabi ko naman kasi sa'yo, huminto ka na sa pag-aaral. Pinahihirapan mo lang yung sarili mo eh. Yung ginagastos mo sa tuition, imbes na itulong mo na dito sa bahay, napupunta pa sa eskwelahan. Sa mga teacher mong tamad namang magturo. Oh, tingnan mo. High school lang ang tinapos ko, pero ayos naman ang buhay ko ah. Nadadaan naman sa diskarte. Kuya, may mga pangarap ako. Gusto kong may marating man lang ako sa buhay. Ay, no. Oo, sige na nga. Tingnan nga natin kung hanggang saan ka makakarating. Baka hanggang dyan ka lang sa tindahan ni Aling Maring makarating. Hoy, bilis mong kumain. Dahan-dahan na sumbo mo. Baka mabulunan ka. Late na ako kasi ako sa klase na eh. Norris, Tayo, bakit po? palagay ko tama ang kuya Mio mo. Saan po? Mas mainam na huminto ka na lang sa pag-aaral at maghanap ng trabaho. Ay, Yung oras mo sa pag-aaral, itrabaho mo na lang nang kumita ka ng mas malaki. Wala ka namang mapapala dyan eh. tay, humingi ba ako sa inyo ng panggastos ko sa koleyo? Kahit pa masaya, sarili ko namang perang ginagastos ko, di ba? Dala-dalawa na nga pong part-time job ko para lang makatulong dito sa bahay at mapaaral kong sarili ko. Ayun na nga. Lalo ka lang nahihirapan. Kaya kong tiisin ang hirap na ito. Pero hindi ko kayang maging mahirap habang buhay. Pansamantala lang naman itong ganitong hirap.
Pero kapag natupad ko mga pangarap ko, naniniwala akong kahit papano, makakaranas tayo ng ginhawa. Tay, pangarap, ambisyon, yun ang wala sa atin. Kaya nasanay tayo sa ganitong buhay. Kung hindi nyo man ako nasusuportahan sa pinansyal na pangangailangan ko, sana kahit moral support lang. O sana kahit papano, mangarap man lang kayo para sa akin. Kasi ako, nangangarap ako hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. Ay, baka naman ho, pwedeng pakiusapan si Norris. Ikaw na lang ang makiusap sa kanya. Bakit Yan na pala siya. Norris! Apa kailangan mo? Birthday kasi nung panganay ko. Pwedeng makahiram muna sa'yo ng pera kasi 7th birthday niya eh. Gusto ko sana gawing special man lang. Pandagdag na lang naman. Ate, alam mo bang birthday ko kahapon? Ay, naku! Sorry, hindi ko naalala. Ako rin, nakalimutan ko rin eh. Napakapalad ng anak mo kasi pati birthday niya. Gusto mong gawing espesyal. Pero sana, mas matuto pa kung anong pinaglalaanan ng pera. Yung gagastusin mo sa handa ng anak mo, ilaan mo na lang sa pag-aaral niya. Isa pa, wala akong ipahiram sa yung pera. Nagbayad ako sa graduation fee. Yabang mo ah! Ano? Ihiramin ko naman yung pera, hindi ko hihingin. Umaasta, kakala mo kung sino ka na? Porque gagraduate ka na? Teka, ate, ano ba ipinagyabang ko? Pinapayuhan lang kita. Ewan, hindi ko kailangan yung payo mo. Stop na nga! Norris, pagpasensyahan mo na lamang yung ate mo ha. Kailan mo ba ako hindi nagpasensya? Sila na ngang tinutulungan. Ay, Sila pang agrabyado. Uy! Ayos ah! Patapos na pala itong ipinapagawang bahay sa inyo ni Norris. Tay. Oo nga. Oh, yan. Ganda. Pero inuubo na yata kayo dahil sa alikabok. Ayos lang ako. Asan ba si Norris? Nasa loob. Nag-iimpake. Impake? Bakit? Ayos na to, Nay. Uy! Tol! Pusturang-pustura ka. Kuya. Saan bang punta ng engineer kong kapatid? Okay ah. Kahit inabot ka ng ilang taon sa kolehiyo, pero talagang tinapos mo ang pag-aaral mo. Bilib talaga ako sa tiyaga mo. Eh ako kasi, wala ako niyan. Kaya ayos na ako sa ganitong buhay. Oh, saan punta mo? Norris! Nay. Naiwan mo yung ID mo! Ay, akin na ho, Nay. Ito. Kuya, Hmm. akin na ho. Nakakuha ko ng trabaho sa abroad. Ha? Mas mataas ang sweldo. Kayo na munang tumingin-tingin dito kay nanay, ha? Wow! Bigatin ka na talaga. Tol, huwag mo naman kaming kalimutan, ha? Bakit ko naman kayo kakalimutan? Nang tinutupad kong pangarap kong ito, kasama kayo sa larawan. Hindi lang ito para sa akin, kuya, kundi para sa atin. Pero sana, kung hindi kayo nangarap para sa sarili nyo, sana mangarap pa rin kayo para sa mga anak nyo. Mangarap kayo ng matayog para sa kanila. Ang ating mga pangarap ay parang mapa na nagbibigay sa atin ng direksyon papunta sa isang tiyak na destinasyon. Sa mga kagaya kong lumaki sa mahirap na pamilya, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Magtyaga at magsakripisyo kayo, higit sa lahat, mangarap at sikaping matupad ang pangarap na yon. Walang imposible sa taong naniniwala. Ako po si Norris at ito ang aking buhay. A person without a vision perish. Gaya ng sinabi ni Norris, ang ating mga ambisyon at pangarap sa buhay ay nagsisilbing tanglaw
sa ating tinatahak na daan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Gilel Benamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz at Phil Cruz sa papel na Norris. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, isang dilalang ang magbabahagi ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya ay si Patrick. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lumaki kong competitive at goal-oriented, kaya nang magtrabaho na ako, nadala kong pag-uugaling ito. Ang ibabahagi ko sa inyong kwento ngayon ay ang mga katotohanan ng aking napagtanto nang minsang sinubok ng Panginoon ang aking buhay. Nasaan na ba si Patrick? Sabi niya narito na siya sa labas ng building. Pero wala naman yung motor niya. Ay, ako ba ang binubusinahan ng coaching to? Bakit kaya? Hindi naman ako nakahara sa daan ah. Ay, bumbas ang pinto. Shane! Si Patrick ba to? Papa! Patrick? Oh, ano? Nagustuhan mo ba ang bagong baby ko? Baby? You mean itong kotse? Yup. Hoy, sa'yo to? Hindi ka makapaniwala, no? Paano mo nabili to? Pumasok ka na muna. Ikakwento ko sa'yo habang iniikot natin ang buong lungsod. Patrick, handa sa magsubo. Baka mabulunan ka. Ma'am, may presentation ako ngayon sa company meeting namin. Kailangan ko mag-rehearse ng 1 hour bago ang meeting. Malilate ako kapag hindi ko bilisan kumain. Oo, uminom ka muna ng tubig. Baka malimutan mo na naman. Pinalinis ko na nga pala yung sasakyan mo. Sabi ko, ingatan at baka magasgasan. Lalo na't bagong bili mo yon. Salamat pa. Kapag nagustuhan ng board ang presentation ko dito sa bagong produkto namin, tapos na-meet ko ang sales quota, bagong bahay naman ang bibilhin ko. O anak, hinay-hinay lang. 30 anyos ka pa lang naman. Marami ka pa panahon. Magkaroon ka naman ng oras para sa sarili mo. Hindi yung puro ka na lang trabaho. Tapos ako, ma. Pa, alis na ako. Ay, batang yun, oh. Ang daming pangarap na gustong maabot. Napakasipag. Congrats, Brad. Nagpalakpakan ng buong board kanina sa presentation mo. Congrats, Patrick. Wala ka talagang kupas. Salamat, Ray. Thank you, yan. Oh, sama ka naman mamaya sa amin. Ha? Lalabas kaming buong sales team. Naku, Yes. pas muna ako, Ray. Marami kong kailangan ayusin para ma-reach ko ang sales quota dito sa ating ila-launch na bagong produkto. Hindi na ba pwedeng ipagpabukas yan? Hindi na namin matandaan yung huling beses na sumama ka sa amin. Oo nga. Palagi ka na lang tumatanggi. Pasensya na talaga kayo. Alam niyo naman ang plano kong magpaksal, di ba? Pero bago yon, gusto ko munang mabilhan ng bagong bahay ang mga magulang ko. Tapos kailangan ko rin makaipon para sa kasal namin ni Shane. Kaya hindi ako pwedeng magkampante. Kailangan kong kumayod ng kumayod. Sandali. Oh, Shane. Mama Rosa, magandang gabi po. Halika, pasok ka.
naparito ka. Kasama ka ni Patrick. Ay, hindi po. Tinext niya po ako. Sabi niya, baka pwedeng ako na lang ang kumuha ng damit niya dito. Eh, hindi raw po siya makakauwi ngayong gabi. Ay, bakit? May tinatapos daw po siya sa opisina. Ganon ba? Opo. Teka, sandali ha. Maupo ka muna riyan. At kukuha ko ng mga damit niya. Opo. Shane! Ay, magandang gabi po. Oh, pinakiusapan ka na naman ba ni Patrick? Opo. Sana tinext na lang niya kung sino mo sa tatlo niyang kapatid na narito. Okay lang po. Teka. Kayo bang dalawa ay nakapag-uusap pa? O nakapag-date man lang? Nako. Mukhang alam ko na ang sagot Kahit hindi ka magsalita, hindi makapagsisinungaling ang mga mata mo. Pagpasensyahan mo na si Patrick, ha? Naiintindihan ko naman po. Ayos na po sa akin na makatulong ako sa kanya kahit sa ganitong paraan lang. Napakaswerte ng anak ko sa'yo. Salamat sa pag-unawa, Shane. Ray, sabay-sabay na tayong umuwi. Oo, yan. Teka. Bakit? Si Patrick. Nakatulog na rito sa desk niya. Patrick! Nakatulog ka na. Ako, Hindi ka pa ba uuwi? Alas 8 na. buti ginising mo ako. Tara na, Patrick. Sabay-sabay na tayong Hindi, umuwi. no. May gagawin ako. May gagawin pa ako eh. Ano? Bukas na lang yan. Hindi ba pwedeng pagpabukas yan? Ray, alam mo ang motto ko, hindi ba? Live like there's no tomorrow. Kapag lagi mo ipinagpapabukas sa mga trabaho mo, wala kang matatapos. Hindi mo mamimit ang goals mo. Baka naman, work like there's no tomorrow. Sa sobrang magtatrabaho mo, Brad, parang hindi ka na nabubuhay. Trabaho na ang buhay mo. Patrick, Ma, ilang araw na yata yung ubo mo. Panay din ang inom mo ng pain reliever. Nakita ko kanina sa basurahan doon sa kwarto mo, yung mga boting wala nang lamang gamot. Magpa-check up ka kaya sa doktor. wala ito, Ma. Huwag niyo akong alalahanin. Uminom kasi ako ng malamig na tubig ng isang araw eh. Nangangayayat ka rin ngayon. Tapos, nangangalumata ka. Natutulog ka pa ba? Pag uwi mo rito sa bahay, nagtatrabaho. Nagtatrabaho ko para sa atin. Hindi niyo ba na-appreciate yun? Hindi naman sa ganun, anak. Nag-aalala lang ako sa kalagayan mo. Huwag niyo akong alalahanin dahil kaya ko ang sarili ko. Patrick! Shane, naparito ka? Galing ako sa opisina. Dumaan lang ako para, ibigay ito. Regalo ba ito? Oo. Anniversary natin ngayon. Ha? Bilang magkasintahan. Nakalimutan mo? Hindi. Itetext naman kita para batiin. Naunahan mo lang ako. Talaga? Yung totoo. Nakalimutan mo, hindi ba? Shane, Kung hindi pa ako pumunta rito, hindi mo maalala. okay. Oo na. Aaminin ko. Nakalimutan ko talaga pero... Shane, alam mo naman na marami kong iniisip ngayon sa trabaho, di ba? Kailangan kong maibili ng bagong bahay ang pamilya ko bago tayo magpaksal. Talaga? Yan ba talaga ang dahilan ng pagtatrabaho mo, Patrick? Teka, ano ba sinasabi mo? Bakit ka nagagalit? Pamilya pa rin bang dahilan mo sa pagtatrabaho mo ng sobra-sobra? Para sa pamilya mo pa rin ba yan? O para sa sarili mo? Ha? Hindi kaya masyado ka na nawiwili sa natatanggap mong mga paghanga mula sa mga boss mo at katrabaho mo? At natatakot kang mawala ang reputasyon mong yon? Kaya araw-gabi kahit kalabaw ka? Shane, Hindi naman kailangan ng pamilya mo ng limpak-limpak na pera. Nagtatrabaho ka para sa sarili mo, Patrick. Para sa sarili mong interes. Sana lang huwag dumating ang panahon na mapagtanto mong lahat ng pinaghirapan mo ay mawawala ng kabuluhan kapag nawala sa'yo mga tao nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Sana huwag dumating sa puntong mapatunayan
Napatunayan mo hindi ka kayang yakapin ng pera kapag nag-iisa at nalulungkot ka. At lalong hindi ka kayang damayan ang trabaho mo kapag nagdurusa ka. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Shane? Opo. Pasensya na po kayo. Nauunawaan ko naman po si Patrick. Kaya lang, hindi na po ako parte ng buhay niya. Kahit isang text message man lang sa isang araw, hindi niya magawa. Huli kaming nagkita nung anniversary namin. Nag-away pa kami noon. Mag-iisang buwan na ho ngayon. Hindi pa uli kami nagkikita o kahit magkausap man lang sa cellphone. Shane, ako na ang humihingi ng paumanhin para sa anak ko. Pasensya ka na. Mahal ko po si Patrick. Alam namin yon. Pero siguro, Sandali lang. May tumatawag. Hello? Oh, Ano? bakit po? Rosa, bakit? Si Patrick! Si Patrick daw isinugod sa ospital! Isang subo na lang. Shane, busog na ako. Sige na, isa na lang. Para makainom ka na ng gamot, ha? Oh, sige. Yan. Oh, inom ko muna ng tubig. Sige. Yan, sandali ha. Kukunin ko lang yung gamot mo. Shane. Patawarin mo ako. Patrick. Dahil sa pagiging workaholic ko, nakalimutan kong pahalagaan ang relasyon ko sa iyo at sa pamilya ko. Masyado kong sinambang trabaho ko, pero tama ka. Sa huli, hindi naman ako kayang damayan ng trabaho ko. Ikaw, kayo pa rin ang pamilya kong narito sa tabi ko. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, na-realize mo na ngayon ang kahalagahan ng pamilya at higit sa lahat ng kalusugan natin. Kung hindi pa ako nagkasakit, hindi ko pa mapagtatantong lahat ng ito. Patawarin mo ko sa lahat ng mga pagkukulang ko. Huwag mo ko alalahanin. Ang importante ngayon, magpalakas ka. Oo. Salamat. Hindi mo ako iniwan ng tuluyan. Dahil mahal kita. Tandaan mo, Patrick. Ang pera, ang mga material na bagay, ang trabaho, dumarating at nawawala ang mga yan. Pero kapag nagsumikap ka, makakahanap ka uli ng trabaho, kikita ka uli ng pera, makakabili ka uli ng mga gusto mong bilhin. Pero ang buhay natin, isang beses lang na ibibigay sa atin. At kapag nawala ito, wala na. Kaya mula ngayon, pahalagahan mo na ang buhay mo. Ang buhay ay biyaya, Patrick. Napakalaking biyaya. Sa mga oras na yon, nagpasalamat ako sa Diyos na nagkasakit ako dahil nabigyan niya ako ng pagkakataon na pasamantalang huminto sa lahat ng pagbabanat ng buto at tingnan ng maayos kung anong uri ng buhay mayroon ako. Doon ko napatunayang mawawala ng kahulugan ng buhay ng tao kapag nakalimutan nating bigyang halaga ang mga taong nagmamahal sa atin. Gayon din ang ating kalusugan na siyang totoo nating kayamanan.
Nawa po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Patrick, dating workaholic, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Alan Ortega, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.